Who let the dogs out? Iyan ang panibagong tirada ni Senator Alan Peter Cayetano sa umano'y mga attack dog ng administrasyon. Bukod sa ilang senador, damay pati ang mga dating Senate President. Narito ang Agenda Weekend Report ni Dexter Ganibe ng Abante. Kung dati ay Senator Alan Peter Cayetano versus Senator Ping Lacson at Erwin Tulfo, ngayon damay na rin pati ang mga dating naging Senate President. Sa kanyang FB Live ngayong Sabado, tinawag niyang mga attack dogs ng administrasyon sina Lacson, Tulfo at dating mga SP na sina Franklin Drilon, Richard Gordon at Coco Pimentel. Tahimik si former Senate President Drilon, tahimik. Former Senate President Coco Pimentel, tahimik. Si former Senator Dick Gordon, tahimik. Lahat sila tahimik. Yung wag muna tayong tumakbo. O nung naging Senate President ako, talking head sila bigla. Pare-pareho ang tahol. Kung ano sabihin ng Malacanang, pag sinabi ng Malacanang tahol, tahol naman ng tahol, di ba? Pero nanindigan si Senator Alan Peter Cayetano na pawang mga distractions lang ang ginagawa ngayon ng administrasyon para ilihis ang atensyon ng mga Pilipino mula sa mas matinding kontrobersiya sa flood control projects. Istiluan niya ngayon ng gobyerno ay KKK. Kuyog, kaso, kulong. Kabilang narito ang panggigipit sa kanila sa minorya sa Senado na iniisa-isa na raw silang mga itinuturing na balakid sa plano ng gobyerno. Unaan niya si Senator Jinggoy Estrada at isinunod si Senador Rodante Marcoleta at ngayon ay siya naman ang pinupunterya. Kaugnay ito sa pahayag ng NBI na iniimbestigahan na nila ang anomalya sa pag-host ng Pilipinas sa 30th SEA Games noong 2019 kung saan chairman noon ng Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee of FISGOC si Senator Alan. Hamon ng Minority Leader, go ahead sa investigasyon ng NBI. Pero dapat daw sila sa minority ang magpapatuloy sa flood control scandal probe. Bagay na inalmahan ni Senate Blue Ribbon Committee Chair Senator Erwin Tulfo at sinabing relax lang, huwag daw hot si Sen Alan. Buwelta ni Cayetano. Hindi po ako yung hot at hindi po ako yung hindi nagre-relax. Ang ating pong mga kababayan, every single Filipino has asked for an accounting of the biggest corruption scandal in our country in history, involving not billions, not tens of billions, not hundreds of billions, but it involves trillions of pesos. Git pa ni Cayetano, hindi lang siya ang sinabihang mag-relax kundi ang buong minorya. Banat pa niya, maraming pagkakataon para magsagawa ng pagdinig sa flood control kahit pa may impeachment. Lunes hanggang Miyerkules lang naman daw kasi itong tumatakbo. Ang sabi po niya, araw-araw nag-impeachment, so paano mag-hearing? Monday to Wednesday lang tayo, pare. Nag-hearing. Paano daw gagamitin na session hall? Maraming kwarto po ang Senado. And even sa session hall, walang gumagamit ng Thursday at Friday. Panawagan ng minority leader sa mga Pinoy, huwag magpadala sa mga pakana ng gobyerno. Panlabanan niya sa KKK ng gobyerno ay KKK rin, o ang katotohanan, konstitusyon at paglaban sa korupsyon. Once na nandyan na yung attack dogs, let's not be distracted. Mamili po tayo. Kuyog, kaso, kulong, or ipaglaban natin, ilabas ang katotohanan, itanyag po natin, ipaglaban natin yung spirit and letter ng konstitusyon at tanggalin na natin ang korupsyon. Wala pa namang sagot ang mga tinawag ni Senator Cayetano na mga attack dogs ng Malacanang. Para sa Agenda Weekend, Dexter Ganibe, Abante. Rumesbak si Senador Panfilo Lacson sa mga banat ni Senator Alan Peter Cayetano. Kasunod ito ng paratang ng Minority Leader na dumoble ang yaman ni Lacson mula 2022 hanggang 2025. Ayon kay Lacson, aabot umano sa 6.79 billion pesos ang GAA insertions ni Cayetano. Paninindigan ng senador, malinis ang kanyang track record mula sa SALN hanggang tax records. Wala rin daw siyang tinanggap na pork barrel mula nang maupo bilang senador at wala siyang 25% kickback sa infrastructure projects. Dagdag pa ni Lacson, tuloy ang Blue Ribbon hearings. Paalala niya kay Cayetano, huwag mainip dahil may ghost projects din daw sa baluarte ng mga Cayetano sa Taguig.
News.